Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na! Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM. Like mo! Share mo! Star FM. John Marino. Alright, nagsarap magkaroon ng special love. O, diba? Yung pagmamahal na kung saan espesyal ang dating. O, diba? Tapos babanatan mo siya ngayon ng isang matinding pick-up line. Kuwala ka ba? Bakit? Kasi malungkot ako. Kuwala ka. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga repa. Kumusta po ang mga gwapo at mga gwapa? Kumusta mga magaganda at pogi? Ayan, kumusta naman po ang lahat? Siyempre, ito po muli tayo, sama-sama hanggang alas 12 na naman po ng hating gabi. Siyempre, ako po muli, dakilang maninisid. Ito po si John Marino at sama-sama na naman po tayo, as usual, as always. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Ayan naman mga kaibigan. It was June 12, 1898 when the first president of the Republic of the Philippines nagwagayway ng bandila ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Actually, hindi po umaga yon. It was in the afternoon when Emilio Aguinaldo waved the flag and said, "Mabuhay ang kalayaan!" Yeah. And according to historians, they said I don't know, but they said Emilio Aguinaldo, he was a traitor before because parang sinakripisyo niya si Gat Andres Bonifacio. That is according to some historians. Okay, and until now, tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan ang debate. Okay, kung sapat ba na gawing bayani, okay, or dili naman kaya sapat ba yung mga eksena na ginawa ni Emilio Aguinaldo. Okay, and at the same time, sino bang mas maano sa kanila? Yung si Supremo o si Emilio Aguinaldo. Well, ayun na nga mga kaibigan, he was a traitor, they said, dahil ibinenta niya si Andres Bonifacio sa mga kano. Yan, naging tuta siya. See, tingnan nyo, ever since, uso na rin pala ang tuta. Dati pa. Sino magsasabi? Diba? Masarap, alam nyo na ang maging tuta. Yan, inaalagaan. Kaya may tanong ako po sa inyo. Ate, nasubukan mo na bang nagkatuta? Nagkatuta ka na ba, te? Yan, masarap yan mag-alaga ng aso. Kasi sabi nga man's best friend yan. Di ba? Bali na mag-alaga ka ng aso, wag lang ahas. Dahil siguradong ahas, paglaki, ahas pa rin yan. Well, anyway, samahan niyo po sana ako. Ito po mula, dakilang maninisid. Ako po si John Marino at handa na naman pong ibigay sa inyo mga musika ng gustong-gusto po ninyo. Ayan. Kumusta naman po ang walang pasok? Kumusta naman po ang pagre-rest? Ayan. Naging maayos sana, naging maganda sana ang araw na ito para po sa inyo. Medyo mainit na naman po ang panahon. Okay? Yung mga umasa po na umulan. Pasensya na, hindi po nangyari yung wish ninyo.
Malamang baka bukas ng hapon. Okay? Anyways, itype lang po ang star space SM space your message. Yung mga bagay-bagay na nais po ninyo mapag-usapan tonight and send it to 1929765. Again, type lang pong star space SM space your message. Yung mga bagay-bagay na nais po ninyo mapag-usapan tonight and send it to 1929765. Ako po mula yung dakilang maninisid. Ero po si John Marino. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Star FM. Patawa, 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 patawa. Ano sinabi ng magulang mo nung makita ang mga grades mo? Lahat ba gusto mong marinig, Bantay? O tanggalin ko yung mga bad words? Tanggalin mo na lang yung bad words. Wala naman. Kung sawa ka na sa paligid mong sobrang ingay, Bakit? bakit hindi mo subukang pumasok sa puso ko at manahimik ka habang buhay? Star FM. Perhaps love ay talagang ganyan. Minsan iiyak ka. Perhaps love ay talagang ganyan. Pero masaya. Okay. Ganun lang talaga ang buhay. Okay? Magandang gabi sa lahat ho ng mga kaibigan ho natin who are enjoying our program. Good evening, wherever you are. Kasama pa rin po ninyo ang dakilang maninisid. Ako po si John Marino. At syempre naman mga kaibigan, alam nyo may joke lang ako. I mean, I'm not a racist, something like that, or I'm not yung pong tawag na doon yung bang mapanlait o mapangkutsa. Yeah. Kwento ko lang naman. Alam niyo ho ba na meron ako nakita kanina. Grabe, sigaw ng sigaw. Iyong-iyo na ako. Iyong-iyo na ako. Sabi niya. Pagtingin ko, akala ko kung sino yung sumisigaw ng iyong-iyo na ako. Yun pala yung ngongo kong kapitbahay. Ibig pala niyang sabihin, hilong-hilo na raw siya. Gulat ako dun. Okay. Yun lang. Gusto ko lang i-share. Di ba? Ang saya. Okay. Yun lang. Maraming salamat sa lahat daw. Okay? At mabuhay po kayo. Na-share ko lang po yun. Alright. At hi din nga pala. Yung mga tropa nating nakatambay sa tulay na si Wilson at Christ Butae? Okay, from Balong. Ganda naman ang apelyido niyan. Hi JM, how are you? How's your day? Well, okay lang, masaya. Yan, kahit mainit, kahit pagod, ayos lang din. Walang problema. Salamat po. Okay, and ganda ng mga music. Kahit sa cellphone lang ako nakikinig. Di ako natutulog. Yan. Salamat po ha. Thank you. Sa inyo pong pakikinig. Nayambag Garabigayam, hello sa mga batang Pureza na nakikinig ngayon sila RC, Ellie, Don at sa wife ko si Mildred from Brade. Hello Brade. At syempre yung bebe daw niyang nagbe-birthday ngayon dyan sa Tabang, Giginto, Bulacan, June 12, 2013. At sa mag-asawa na sa Ate Francia and Kuya Sonny. At sa 3 daughters daw nila. Yan. Maraming salamat. Happy birthday. Ganda naman ang birthday mo. June 12. Sa bebe daw niya. Hello, bebe. Ay, sa mga tropang alak daw. Diyan sa may Western Taguig City. Sa tropang alak, sila Ibet and JR. Ayan, mabuhay po kayo. Okay, thank you. And eto rin, hi din si Saak at Yvette na nakatune in ngayon. Ayan, hello kay Saak
and Yvette na nakatune in ngayon, and of course, dyan po sa may Western Taguig City. Okay, thank you sa pakikinig po ninyo. Si Lovely Rose Pink, Lovely Rose Pink ba? Lovely, tama, Lovely Pink o Lovely Rose Pink? Ano ba? Okay, si Lovely Pink nga pala. Babaeng-babae ang kulay. You know, when I was a kid, ito yung favorite kulay ko pink. Kaya paglaki ko, ayun, alam na. Okay? Anyways, bukas may pasok na ha, baka mamaya. Hindi na naman kayo pumasok. Okay? May pasok po bukas sa lahat ng mga estudyante. Baka may aftershock pa kayo. Baka ini-enjoy ninyo na naman. Okay? Ang inyo pong walang pasok. Pumasok kayo bukas. May exam daw, sabi ni teacher. Sabi naman dito, hello JM. Yes, ma'am. Okay. Magandang gabi. Magandang gabi rin po. Salamat sa pakikinig. Gusto ko lang itanong kasi meron po akong okay? Meron po akong gusto. Kaso nga lang parang ayaw din naman po niya sa akin. Although nararamdaman ko na minsan tumitingin din siya ng palihim, pero nahihiya ako sa kanya. Okay. Well, siguro mahirap din naman na mag-base lang kayo sa nakikita po ninyo. Sa tawag na doon sa yung nakikita nyong sinusulyapan ka. Pero hindi naman yung basihan para masabi mo na may gusto yan sa'yo. No, di ba? Well, kung may gusto yung lalaki na yan, edi sana sinabi na niya. Well, sa panahon ho ngayon, it's not it's not bad if you're a girl na sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo sa lalaki. Okay? Okay lang yan. Depende rin yan sa lalaki. Kung he will take advantage of it or hindi. Naway makatagpo ka nang hindi ganong klase ng lalaki yung nag-take advantage. Wow. Diba? Anyways, pakiramdaman mo na lang po siya. Dahil mahirap din naman na dahil nga sa kagustuhan mo siguro na dahil sa gustong-gusto mo siya, mapahamak ka rin naman sa gagawin mo. Antayin mo lang. Kung hindi yan gagawa ng move niya, ng ninja move niya, well, mag-antay ka na lang din. Nakakapag-antay naman ang pag-ibig Unless, okay, mahuhuli ka na sa biyahe, kailangan mo nang sumabit para makarating sa paroroonan mo. Pero, syempre, tignan mo rin. Dahil mahirap din naman kung sumasabit ka na lang. Wala ka din naman palang or wala ka din namang hahawakan. Yun ang mahirap. Okay? Sa babae po kayo, you have to take into consideration yung sitwasyon ninyo. Okay, hindi naman masama kung sabihin mo yung nararamdaman mo. Pero, minsan kasi may mga nagtitake advantage So, antay-antay lang. You just don't know. Kung hindi mo na maantay pa na mag-effort yung lalaki na yan, so be it. Mag-antay ka na lang ng ibang maniligaw sa'yo. Marami pa dyan, te. Okay? Paganda rin minsan kung may oras, ha? Yung bang eksena, mga kaibigan, na hindi ka naman bata forever, di ba? I mean, kung hindi ka ngayon magpapaka-daring, well, kailan pa? Pag-uugod-ugod ka na? Yun lang, di ba? I mean, nowadays, hindi natin masabi. Okay na, ganun pa rin. Alam naman natin dito sa Pilipinas kung ano yung buhay na meron tayo. We are not yet ready para sa buhay westerners, ika nga. But it's depende na po sa inyo yan. Siyempre, may mga nagbe-base na rin sa mga social networking sites, sa kanilang mga nababasa, napapakinggan, sa mga kanilang nakikita, napapanood, something like that. Well, nasa inyo na po yan. Diba? Tignan po ninyo yung sarili po ninyo mabuti. Ika nga. Okay? Yun. I-type lang pong star space SM space your message. Yung mga bagay-bagay na nais po ninyo mapag-usapan, and send that one out to 29765. Dito lamang po yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Stay right where you are. Star FM. Patawa, 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 patawa.
Dati, ano ang tawag sa anak ng grasa? Ang dali naman niyang bulldog. Di baby oil. Sana, puwet ka na lang ng kaldero. Bakit? Para palagi kitang kinikis. Kiss. Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM. Like mo, share mo. John Marino. Okay. At kay Sweet 16. Ayan, salamat. Okay na. Kasama daw niyang kanyang pamangkin na si Micah. Enjoy daw siya sa pakikinig. Maraming salamat. Hello, Micah. Ayan, sa pamangkin ni Sweet 16. Thank you. And sa mga tropang 1834 na rin, nakatune in daw sila ngayon, Ma'am Doris, Chris and Ray from Nelsie. Yan, salamat. Buhay po kayo. And of course, favor naman. Ano kailangan pag kumuha ng Senomar? Abay ma, hindi ko pa naman nasusubukan kumuha niyan eh. I think yung Senomar para yata to sa ano eh. Para sa ano ba ito? Kasal, di ba? Oh, para sa ano sa NSO ito, di ba? Tama? Yan, pag kumuha ka yata, kailangan pag kumuha ka ng ganito, birth certificate. Yan, at saka yung ano pa kailangan? Mga civil register sa yung ano? Basta yung yun, hindi ko pa naman nasusubukan kumuha ng Senomar. Naman, okay? Hirap kasi punta ka doon, then di yung dala, di ba? Babalik ka pa. Well, siguro tanungin mo na lang sa mga nag-asawa na, sa mga kinasal sa simbahan. I guess yun yung pinaka-main ano nila eh, di ba? Yun yung pinaka-main na requirement. Okay, yung Senomar na yan. Okay? At anyways, yun lang. Maraming salamat. Ano ba? May 4 po akong manliligaw. Lahat sila serious sa akin. Ano yan? 50-50? Okay? Pero yung nagugustuhan ko sa kanilang 4 ay si Foreman. Pero 50 na ang edad. Samantalang 30 pa lang ako. Ano pwede mo ipayo? 50 pa lang naman yan eh. Diyos ko naman. Parang ang tanda-tanda na yan. Natayo pa yan, Neng. Okay? Yan lang yun. 30 ka. Oh, choosy ka pa. 30 ka na. Diba? Okay lang sana kung 21 ka pa lang. Walang problema yan. Pero kung yung mga nasa 30 kayo, medyo alanganin na yan sa babae. Pag lumagpas ka ng 30, nako, delikado na yan. Okay? Parang isang kamay, isang daliri mo na lang nakahawak sa sanga. Mahuhulog ka na. Diba? Pero kung yung nagugustuhan mo sa kanilang 4, yung si Foreman na 50 ng edad, walang problema yan, te. Diyos ko, 20 years lang naman ang agwat ninyo. And at the same time, siguro hindi naman kayo nagkakalayo ng muka. Oh, walang problema yan. Kung talagang mahal mo siya, at talagang desidido yung si Foreman na yan, tignan mo rin yung Foreman na yan, baka mamaya. Okay? Ano rin yan? Oh, baka may asawa. Yun lang. Oh, di ba? At sigurado ko, tatayo pa yan. Okay? Painumin mo lagi ng, tawag na doon, painumin mo yan ng sabaw ng makahiya. Yan, sigurado yan, te, ha? Basta painumin mo ng sabaw ng makahiya. Okay? Alam mo na. Pero yun nga lang, siyempre, sa edad niyang yan, magka-side effect yun, te. Okay? Huwag masyado mong painumin. Konti-konti lang siguro, mga parang drops lang. Iniinom ng bata na vitamins, mga ganon. Isang patak lang. Kasi pag isang baso ang ipainom mo sa kanya, okay, natayo siya. Ang epekto nito is mga 96 hours. Ayan, 96 hours yan, te. Mahaba yan. That is 4 days to be exact. Di ba?
Pero yun nga lang, pag nasagi, namamatay. Okay? Yun ang side effect nun. Alright. Hi sa mga kamag-anak ko, si Jovi Jane, Kaylene, Mayang, at sa aking mahal na si Lenny from SG Tadeo. Yan, maraming salamat sa inyo. Thank you sa inyo pong pakikinig. Anyways, yan, kung may mga nais po isa ng mga love problems, wala pong problema yan. Type lang pong star, space SM, space your message. Pwede kayo mga bagay-bagay na nais po ninyo mapag-usapan tonight and send that one out to 29765. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Patawa, 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 patawa! Bulldog, pag naging kami ni Michelin, magkakasama kaming haharap sa mga problema. Wala namang problema si Michelin ah. Oo nga, hindi pa kaya kami. Cactus ka ba? Bakit? Handa kasi ako masaktan, mayakap ka lang. Philippine Standard Time, we got 4 star minutes before the hour of 11 o'clock in the evening. Kaya parang may patuloy na nakikinig dito lamang yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. John Marino still. Kumusta po? Yan. And pakitugtog naman po yung kapag maputi na ang buhok ko. Sige, mamaya-maya. Inaalay ko sa husband ko na si Amante Tubon. Yan, salamat po. At si Charito Licas ng Pasay, thank you so much. At saka nga pala kay Sister Michelle. Yan, hello sister. Again, to Sister Michelle. Alright, thank you so much, Sister Michelle. Yan, ha, salamat. Salamat sa rosary nga pala. Yan. And sa napakaraming paraphernalias. Okay, as far as yung prayers is concerned. Yan. Napakarami niyan. Hi, Sister Michelle. Thank you. Mabuhay po kayo. Mama Mary loves you. Okay. Ayun. Just wanna greet my loved one, Jason Gatdula, from Someone Who Cares. Ayan. Salamat, Someone Who Cares, ha? To Jason Gatdula. Hello daw sa'yo. And, hello din kina Melody, Juvie at Ariel at kay J.R. Ko. Ayan. Again, binabati natin si Melody, Juvie at Ariel. And of course, sa J.R. daw niya. Ayan. Salamat po. And hi to Mante, JV and Totoy from Mommy. Hey, what's up, Mommy? Ayan, maraming salamat, Mommy. And matagal na po akong break sa ex ko. Pero may times na nagte-text pa rin siya as friends. One time nag-text siya, sumagot ako ng who you? Ano po sa tingin nyo? Syempre, kung ako yun, sasama loob ko. Diba? Kung ako yung boyfriend mo. Diba? Kilala mo naman kung sino nag-text tapos tatanungin mo ng huyo. Unless, katulad ka nung kaibigan kong, ang aking amiga. Ayan, one time kasi, nag-gimmick-gimmick sila. May nakilalang lalaki. Ayan, alam mo naman ang mga federasyon, minsan. Okay? Mas makati pa sa higad. Okay? Ayun, may nakilala. Tapos, text-text sila, kinuha yung number. Tapos sabi nung ganun nung lalaki, matipuno rin kasi, nakita ko na siya. Okay? Matipuno rin. Ang sabi, alam mo kung anong tawagan nila? Maat pa. Ayos. Yan, sabi niya, Ma, baka last text ko na to sa'yo, wala na akong load. Pwede paludan mo ko kahit mga 200 pesos na. Ayun. Biglang naman. Ang syokal. O, niludan.
Tapos mamaya, nag-text ulit sa lalaki. Sinabi niya sa lalaki, Pa, na-receive mo na ba yung load mo? Biglang nag-reply ngayon yung lalaki. Sabi niya, who you? Okay. Ayun. Umuwing luhaan ang aking amiga. To the rescue si JM. Okay? Anyways, ganun na nga. Bakit mo kasi sinabi na who you? Diba? Kung hindi ka ba naman, sinusubukan mo lang siya, masamang biro yan. Alam mo kasi minsan, may mga biro, okay, na okay lang at may mga joke na hindi naman tama. Kung ako yung boyfriend mo, masasaktan ako. O, diba? Nagtitext-textan nga kayo as friends na lang eh. O, tapos nung binigla kang tinext, tapos binigla mo rin siyang tawag na rito, sinagot ng huyo. Kahit naman sino. O, para sa akin lang, it's not good. Okay, it's not good na tawag na doon na ganyan yung mga gawin po ninyo. If ever, friends lang. Di ba? Well, if ever man na naging ex mo na siya, siguro, the best thing neto is that you stop everything. Communicating, something like that. It's because mahirap din naman na habang naglalaon kasi, okay? Andun pa rin yun eh. Hindi mo maanuhan yan eh. Paano kung ma-fall ka ulit sa kanya? Oh, 'di ba? Okay lang sana kung parehas pa kayo. Okay lang sana kung may nararamdaman ka pa rin sa kanya. Siya kaya. 'Di ba? Baka naman friends lang 'yan. Oh, mahirap na. 'Di ba? Kaya 'yun. Kasalanan mo rin 'yan. Okay? Kung sakasakali, kung magalit man sa yung boyfriend mo, abay, dapat lang. Yung ex mo. O, di ba? Dahil nga, hinuyo mo siya eh. Baliktarin natin yung sitwasyon. O, tinetext mo siya. Tapos bigla siyang nag-reply sa'yo, who you? O, anong mararamdaman mo? Di ba? Masakit? Parang ganun lang yan eh. Sabi nga sa kasabihan, huwag mong gawin sa iba ang ayaw gawin sa'yo. Tama ba? Yun. Kaya, well, yun lang. Siguro mag-sorry ka na lang sa kanya. Sabi mo, hindi mo naman sinasadya. You're just, picking on him. Yung ginajoke-joke mo lang. Hindi mo intensyon na saktan kung ano man yung nararamdaman niya. Yun lang yun. Learn how to say sorry. Okay? Yan lang. Hi to SG Obispo ng Makati. Hello, SG Obispo. Kumusta na? Yan. Ito ang iyong kardinal. Okay? Again, kay SG Obispo ng Makati, maraming salamat. And si Daisy Halandoni na rin ng Project 7 Quezon City. Magandang gabi sa inyo pong pakikinig dyan. Alam nyo mga kaibigan, ito. Okay? Disappointment is only for those who expect too much. Totoo po yan. Okay? Dahil nga, tawag na doon, dahil nga if you're expecting na very too much, tapos hindi mag-materialize kung ano yung mga expectations ninyo, tapos maging failure lang, hindi maging successful kung ano man yung mga ina-expect ninyo, or hindi mapunta sa inyo, syempre andun na yung disappointment, andun na yung sasabihin nyo na failure na naman ako, di ba? Kung ayaw po ninyong ma-disappoint, never expect too much. Something like that. You just, go on with the flow. Okay? And, yun lang. Parang sumabay ka lang sa agos. Dahil mahirap yung mag-expect ka and then all of a sudden, hindi rin naman magmamaterialize. That's the best thing. Ano ba itong ito? Okay? Ay, hello! Yan. Again to Marlene. Nakikinig yan sa May Facundo. Hello! Kamusta kayo? At syempre, kay Sofia. Yan. And sino pa ba? Kay Kuya Toti. Yan, magandang gabi. Okay? Gabi na, Marlene. Matulog ka na. Tatanghaliin ka na naman yan. Alright. Anyways, yan lang po kayo mga repa. Sama-sama pa rin po tayo hanggang alas 12 ng hating gabi. Feel free, type lang pong star, space SM, space your message. Yung mga bagay-bagay na nais po ninyong mapag-usapan tonight. And send that one out to 29765.
ang nagsisimula sa letter L na makikita sa halo-halo. Sus! Ang dali-dali naman yan, Bantay. Di, leche plan. Aanin pa ang sinabawang gulay. Bakit? Kung sa'yo pa lang, makulay na ang aking buhay. Problema po kayo mga kaibigan, kahit man gaano ka lalim ang pinagdadaanan po ninyo, just look up above. Jai at Dati Lord. Really, God is watching us. Yan. Hindi po, minsan sinasabi natin sa ating mga sarili, nakakalimutan na ako ng Diyos. No! Kayo mismong nakakalimot sa Kanya. Yan. At syempre, yun lang. Dasal-dasal din pag may oras, ha? JM! Ano? Congrats, ha? Bakit? Sabi niya, nanalo manok mo, eh. Okay. Well, that's life. Anyways, sabi nga sa basketball, hindi naman pinag-uusapan dyan consistency. Minsan, may off night ka, di ba? May off game ka, something like that. It so happen lang na hindi nagmaterialize kung ano man yung pinagplanuhan ng Miami Heat. Okay? They prepared for the Game 3, but San Antonio Spurs prepared well for them. Yan. Minsan kasi, naano na yan sa coaching eh. Diba? Na at the same time sa kung ano yung mga play na ginagawa. And pag off night mo talaga, look at what happened to LeBron. And to Chris Bosh. And Dwayne Wade. O, diba? At ang pinaka-main talaga na problema ng San Antonio, ng Miami Heat, is yung kanilang center position. They don't have any legitimate center. Yan. Yan lang. Sino ilalaban nila? Wala. Diba? Look at San Antonio, napakarami. Thiago Splitter. Although si Tim Duncan, okay, power forward talaga yan, but pwedeng maglaro as center. No, diba? And off night talaga. Yun lang yun. Stop the bleeding. Okay? Pero hindi pa tapos yung laban. Okay? Meron pang 4, 5, 6, 7 games. Okay? 3 games pa lamang ang pinaglalaruan nila. Yan. So meron pa games 4 and 5 will be played. Ayan, dyan po mismo sa Alamo City. Siyempre, sa Alamo Dome, sa Texas. Okay? Yan lang. 4 and 5, tama.
games 4 and 5. And then 6 and 7, okay, yan ay kung aabot pa ng 6 and 7. If necessary, okay, maglalaro po uli sila sa home court ng Miami Heat. Yan. For the NBA Championship. So congratulations sa mga San Antonio Spurs fans. Ayan. You witness massacre. Texas massacre. And this is the worst ever. Ayan, na pagkakatalo ng Miami Heat sa playoff man yan o sa regular season. Yan. Worst lost po nila yan, mga kaibigan. Magtakin mo. Tambakan ka ng 30. Okay. Superpower na ang ano mo. But anyways, we know, Miami Heat naman is babounce back yan. So, siguro habang pinagpaplanuhan nila, okay, ang game plan nila, siyempre paghahandain pa rin sila ng San Antonio Spurs. And the bad news is, yan, mukhang hindi makakapaglaro itong si Tony Parker. Dahil meron po siyang inindang injury. Okay? Meron siyang injury. Injured po siya. Para sa game number 4. Let's just wait and see. Sana makapaglaro. Yun lang naman wini-wish natin sa lahat di ba? Kailangan walang ma-injured pagdating ng laro. Yan. Yun lang. Eto. Master, how you doing? How sad because Miami lost again. What do you think? Hindi kaya na mafia si LeBron, si Young ng Santa Mesa? Tingin ko wala namang mafia dyan eh. Unless, di ba? I mean, with the big contract the players are enjoying. Di ba? I mean, just a single season, you're gonna be earning $20 million. Wow. Maglalaro ka lang ng basketball, ayaw mo nun? Diba? I guess hindi naman siguro. We just don't know. Diba? Lamang na lamang pa rin ang ang Miami. Unless, okay? Marami kasing sirkulasyon mga ganyan eh. Diba? Sinasabi nila, ito si LeBron nagbenta dahil nga hindi makashoot. Okay? Off night lang nila. Look at what happened to San Antonio nung game number 2. Diba? Halos di rin sila makashoot. Ganun lang yon. Walang mafia. Bilog ang bola. Okay? Yun lang. And, accept it. Natalo talaga ang Miami Heat. Okay? Game 3, we just don't know. Yun lang yun. We just don't know. If they will bounce back. Okay? If they will bounce back. Or, wala na. Pag natalo pa ang Miami Heat, sa susunod, demoralize na mga yan. Okay? Isa lang po ang bottom line dyan. Magaling talagang San Antonio. Okay? Yun lang. Eden Company ng Sukat. Maraming salamat. Okay, thank you. Mabuhay kayo dyan. Okay? Salamat sa inyong pakikinig. Yung mga Jaguars nating mga repa. Kumusta kayo? Okay? And, ayun. And, how? Ito, play naman, Alive by Celine Dion. Para sa mga kasama kong teacher dito sa bahay na gumagawa ng LP ko kasi medyo antok na sila. And, ano pa yung game kanina? Game number 3 kanina yon, mga kaibigan. Ha? Game number 3. Okay, game number 4 and 5. Yan, paparating na yan. So, tingnan na lang po natin. 6 and 7 will be played again sa Miami Heat home court. Yan ang ang serye. 2-3-2. Yan mga kaibigan, ang schedule. Okay? 4 na games sa home court ng Miami. 3 games na sunod-sunod lang sa San Antonio Spurs. Yung. Siyempre, sa lahat ng mga kaibigan natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito lamang sa 102.7 Star FM. Kasama po rin po ninyo, dakilang maninisid
Ako po si John Marino. Stay right where you are. Spati, wag mong kalimutang may handaan sa bahay bukas ha. Birthday kasi ng inaanak mong kambal eh. Talaga, Bantay? Birthday ng kambal? Sino sa kanilang dalawa? Aanin pa ang sinabawang gulay. Bakit? Kung sa'yo pa lang, makulay na ang aking buhay. Bantay! Pinagalitan ka daw ng teacher mo! Oo, Spati, hinalikan ko kasi yung kaklase ko eh. Ayos ka talaga, Bantay! Manang-mana ka sa akin! Okay ba yung hinalikan mo? Oo, Spati, gwapo nga niya eh. Reliyoso ka ba? Bakit? 'Cause I can be your answered prayer. Don't wanna close my eyes. Don't wanna fall to sleep 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Naman. Very beautiful song. Yeah. Well, anyways, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway nag-enjoy na naman po kayo. Yan, dito po sa ating programa. Okay, Independence Day presentation. Yan. Salamat po. Good evening sa mga kaibigan ko, sina Tony, Adrian, Mark at si Brandon, tsaka sa driver ng DLTV bus na taga Batangas at Laguna from Efren ng Santa Cruz, Laguna. Yan, maraming salamat. Again, hi kina Tony, Adrian, Mark at si Brandon, tsaka yung driver daw ng DLTV bus na taga Batangas at Laguna from Efren ng Santa Cruz, Laguna. Maraming salamat. At syempre sa mga naka-live streaming po sa atin via internet. Okay, maraming salamat kay Beth Namoro over there in United Arab Emirates. Maraming salamat, Beth. Thank you. Mabuhay ka. Kumusta na ang buhay? Yan, alam ko, namimiss mo na rin ang pamilya mo rito sa Pilipinas. Konting tiyaga na lang. Okay? Makakauwi ka na rin. Makakasama na rin ng pamilya mo. Okay? John Marie, yes! Yan, ilang beses ko na pong planong hiwalayan. Dahil feeling ko hindi na po niya ako nirerespeto nito bilang asawa niya. Tama bang sigaw-sigawan ako sa harapan ng mga tao? Kung tratuhin niya ako parang hindi niya na ako asawa. Baka malamang, matanong ko lang po, ito bang asawa niyo? Hindi ba nagda-drugs ito? Baka addict to, ha? Okay? Baka drugista to, ha? Mahirap. Okay? Well, anyways, kung nararamdaman mo na, kung pinakiusapan mo na yun, or kung kinausap mo na yan, at sinabihan mo na siya regarding sa masamang ugali niya, at tinutuloy-tuloy pa rin niya yun, well, I guess, wala na tayong magagawa. Kung hindi, gawin mo na kung anong nararapat mong gawin. Diba? Give yourself a little respect to walk away from someone who doesn't see your worth. Yun lang yun. Kung hindi ka niya kayang bigyan ng respeto bilang tao, ikaw na mismo ang magbigay ng respeto sa sarili mo. Walk away. Okay? It's not worth it na makisama pa dyan kung ganyan ang ginagawa sa'yo. Mahirap na. Okay? Baka mamaya, siyempre, alam mo naman yung mga tao minsan, kung yung asawa mo nga hindi ka na nire-respeto diba? Ano na lang sasabihin nila. Kaya, well, alam niyo po kasi minsan ang buhay, hindi parang fairy tale lang yan, na laging may happy ending.
Yan. Ha? Pero ang gusto ko, okay. Yan lang. Happy ending naman. Siyempre, lahat naman tayo gusto natin happy ending talaga. Diba? Pero, well, minsan hindi nagmamaterialize po yan. Sa ayaw po at sa gusto natin. Okay? Kuya JM, naman. Okay? Tatanong kung sino daw artista ang kamukha ko. Kayo naman alam niyo namang napaka-humble ko hambog ko. Well, kung ikukumpara ko sa artista mga kaibigan, may kamukha naman ako. Foreigner. Ayan, foreign actor. Di ba? Yan, hindi po pang local yung beauty ko Pang foreign yan. Okay, alam niyo ba kung sino kamukha ko? Di sino pa nga ba? Si Shrek. Ayun. Sinong maging Princess Fiona ng buhay ko? Dahil ako si Shrek. Okay. Alright. At sino naman ang gustong maging donkey? Okay. Yan. Ano ba? Okay. Yan. At syempre, ito, binabati pala natin si Ana Rose Gunesa. Maraming salamat. Ayan, Ana Rose Gunesa. Thank you so much for tuning in. Hindi naman bilog ang buwan. Okay? Anyways, umuulan umuulan. Okay? Sasabihin ko lang po sa inyo yan. Baka mama nagdilang anghel na naman ako. Ayan, umuulan po rito sa Pasig. Grabe, paulan-ulan na lang. Hindi ko pa naman dala yung payong ko. Ayan, Ayan, so, siguro, kung nasa bahay kayo at naulan-ulan sa inyo, enjoy nyo na lamang ang very, very cold weather. Yan. Bakit? Ayaw niyong kamukha ko si Shrek? Okay. Alright. And, nga pala, kay Mabuba Angel. Ayan, magandang gabi. Salamat sa pakikinig. And good night to my friend. Ayan na si Clarice. Magandang umaga sa iyo, my friend. At syempre yung mga pamangkin niya, si Noah, Marvin at AA. Ayan. Happy listening sa inyo. Mabuhay kayo. Okay, thank you so much. Okay? Maraming salamat. Ayan, sa inyo pong pakikinig. Well, anyways, thank you. At hanggang bukas, same time, same frequency. Dito lamang po yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Muli po ninyo nakasama ang dakilang maninisid. Ako po si John Marino. Mamamaalam na po sa inyo. Maraming thank you. Diyos te agina kada kayo amin apo nga awan labas na. Adios, mi amigos. I'll see you when I see you. Safe trucking, happy star cruising to each and everybody out there. Gotta go, gotta fly, gotta say goodbye. You sleep tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. Now you hear me. Now you don't.